Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw. Meron na naman tayong bibigyan dito ng reaksyon at opinion, no mga kabayan? Magkaiba ba yun? Opinion at saka reaksyon. Meron na naman tayo dito bibigyan mga kabayan ng opinion at reaction, no? Patungkol dito sa, nako, mangungutang na naman mga kabayan ng administrasyon ni Bungit, no? Patungkol dyan sa budget na yan sa quarter 2 mga kabayan ng taon. Ano? Ay, napakalaki na naman na rin mga kabayan. 735 billion ang uutangin na naman yan. Bakit kaya ano? Sa kaya naman yan dadalhin yan mga kabayan yung pera. Eh di ba't yung pondo ng 2025 mga kabayan inutang din doon yung 1.45 trillion mga kabayan. Aba, kita mo. Talagang yung kahapong nilabas natin mga kabayan na video, no? Na kung saan ay pinatutunayan na talagang the most loan maker mga kabayan itong administrasyon ni Bungit. Tapos wala naman tayong nakikitang matitinding proyekto na ginagawa niyang administrasyon na yan. Isang kaya nito dadalhin to mga kabayan? Ano, saan kaya niya ilalagay na naman yan? But anyway, no, pakinggan din natin mga kabayan itong naging interview sa Billionaire TV. No? Napakaganda mga kabayan ng usapan dyan. At kumbaga makikita natin na yung justice dyan mga kabayan na si Adolf Ascona, no? Eh napakaganda ng mga explanation at napakalinaw. Siguro it's better din siguro na patawag to mga kabayan dyan sa Senate, no? Si Justice Acuna na to kasi magaganda yung explanation niya at maintindihan din natin, no? Tayo naman mga kabayan ay alam niyo naman, 'di ba? Dito sa channel natin, tayo ay talagang solid supporter ni PRRD. Pero may explanation kasi diyan mga kabayan patungkol doon sa paghuli, no? Or yung kung may jurisdiction pa ba, no? Ang ICC sa ating bansa at sinasabi niya diyan na meron pang jurisdiction nga naman, no? Or kumbaga residue, no? Yung naiwan na latak mga kabayan nung nung member pa tayo ng ICC mga kabayan. Ayan yung pakikinggan natin. But anyway, maraming salamat mga kabayan sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, ayan, mag-subscribe kayo. Nang sa ganun mga kabayan, maging updated kayo sa mga bidyong inilalabas natin dito sa ating channel. At pangalawa, at i-share nyo na rin mga kabayan na sa ganun mas marami yung makapanood, no? Or ma-enlight mga kabayan sa ating mga napapag-usapan. Kita mo yan, may enlight ng nasasabi tayo dito. But anyway mga kabayan, basahin natin tong sinabi na to, no? Na pangungutang na naman ng administrasyon ni Bungit, no? Sabi dyan mga kabayan ng balita, no? Sabi dito, plano ng administrasyong Marcos na humiram ng 735 billion. Napakalaki mga kabayan, 735 billion. Sa ikalawang quarter ng 2025. Kung saan 17% na tumaas ito kumpara sa planned na 629 billion noong unang quarter ng taon. Ayon sa datos ng Bureau of Treasury mga kabayan. Kita mo yan, ganyan kalaki mga kabayan ang uutangin na naman ng ating magaling na na pangulo. Ay kita ninyo, 'di ba? Sinabi ko na sa inyo mga kabayan na yung pagdinig-dinig, no? 'Di ba may nag-file mga kabayan diyan ng petition patungkol sa nangyari na GAA mga kabayan na sinasabing talagang may anomalya. Nandiyan mga kabayan, iubos na ang pondo, hindi pa nabibigyan ng resulta kung tama ba or meron ba talagang pagkakamali or meron ba talagang singit-singit na pondo mga kabayan na hindi naman dapat doon ilagay. Hanggang ngayon mga kabayan wala pang resulta. Pero ang pondo mga kabayan ubos na ng administrasyon ni Bungit. Eh anong gagawin natin ngayon dyan? Paano mga kabayan mananagot itong mga sangkot dyan kung hanggang ngayon mga kabayan hindi pa nadidinig dyan sa Supreme Court? Ay nasa PhilHealth pa lang tayo mga kabayan. Napakalayo pa ng pagdadaanan ay ngayon ipatong-patong na mga kabayan ang dinidinig ng Supreme Court natin. Kasi nga sabi nung isang Chief Justice mga kabayan, mag-ano na rin ng toga mga kabayan, nasa ganun wala nang hubaran ba? Kasi nga nagpatong-patong mga kabayan ng mga sampang kaso, no? Sa pinakamagulong administrasyon, no? Sa daming dumaan mga kabayan ng administrasyon, itong administrasyon ni Bungit talaga ang napakagulo mga kabayan. Ang daming problema na nangyari dito sa tao na to, no? Hindi ko alam kung ano bang kamalasan mga kabayan ang dala nito sa bansa, bakit ganyan? Ang ating Supreme Court napuno ng mga sampang kaso, no? O sampang mga nangyayari sa gobyerno ng administrasyon. Pangalawa, yung mga kaso na yan hindi pa nadidinig mga kabayan kasi kita nyo naman kung gaano kahaba mag-extend sila na ng oral argument, no? Yung mga argumento nila dyan sa pagpapaliwanag pa lang sa PhilHealth mga kabayan, ilang beses na yan na kumbaga dininig, no? At napakatagal mga kabayan mabigyan ng resulta. O kailan lang natapos yung mga kabayan? Hindi ko nga alam kung naisuli na ba mga kabayan yung 60 billion. Hindi pa natin nababalitan kung sinuli na ba sa PhilHealth. Ito pa,
Bakit kasi mga kabayan ito yung mangungutang na naman, no? Si Bungit, no? Ng 735. Saan kaya ito gagamitin, mga kabayan? Saan kaya niya gagamitin yan? Ang sabi dito kasi sa post na to, lubog na jud kaayo, Pilipinas, but hurot gani kwartala. Kaban ng bayani karon, mangungutang na pud. Kabibim, grabe ka jud. Kakurakot, Bisaya mga kabayan yung yung nag-post, no. Pero ito ang problema natin ngayon, mga kabayan. Napakalaki ng utang ng bansa natin, 'di ba? Sa panahon niya to, talagang hindi natin alam, mga kabayan, saan napupunta. Partida pa yan, mga kabayan. Wala tayong nararanasang pandemic or malala na crisis sa Pilipinas. Pero walang Diyo, mga kabayan. Bat-bat ng utang ang Pilipinas. Pagkatapos nitong administrasyon na to, mga kabayan, kawawa ang susunod nito kasi kita ninyo, wala namang pumasok, mga kabayan, na income ang bansa natin kasi nga puro loan, puro utang, mga kabayan. Sino magsasuffer niyan? 'Di ba? Di yung mga Pilipino ang magsasuffer. Unang-una diyan, mga kabayan, tataas yung inflation. No, kasi nga wala namang pumapasok na investor, walang mga trabaho, mga kabayan. Tapos parang nabawasan pa yata, mga kabayan, yung export natin. Ang tumaas yata, mga kabayan, ay yung import. O, kita mo, 'di ba? Ganyan kalupit ang administrasyon na to. Kaya kawawa talaga tayo, mga kabayan. Pagka hindi tayo nag-straight vote, no, ng mga senador natin at saka ng mga kumbaga yung ating mga party list, no, talagang grabe ang maiiwang residue din itong administrasyon na to sa ating mga Pilipino. Ito, mga kabayan, pakinggan natin itong sinabi dito ni Justice Acuna, no. Napakaganda, mga kabayan, na explanation dito. At may mga, alam ko, yung mga DDS, mga kabayan, hindi papabor, no. Yung iba dito, mga kabayan, hindi papabor kasi nga dito sa mga sinabi na to ni Justice Acuna, talagang kung baga meron pang kumbaga yung ICC, may jurisdiction pa sa ating bansa yung pagpapaliwanag niya dito, no. Pero hindi rin dito kasi natalakay, mga kabayan, yung na junk na nung justice, no, ng ICC, yung complaint na yan kay PRRD tungkol diyan sa crimes against humanity, 'di ba? So pakinggan muna natin, mga kabayan, kung meron ba. Ito dito tayo sa parting na to kasi sinasabi diyan, mga kabayan, na merong nilabag, no. May paglabag din ang ICC. O hindi, may paglamag din pala sa pag-aresto kay PRRD, mga kabayan. Pakinggan natin. Justice Adolf, just to take a step back, when it comes to the enforcement of an ICC warrant of arrest, what would be the proper procedure? In this case, during the arrest of former President Rodrigo Duterte, were the provisions of the Rome Statute followed? I believe they were not, because under the Rome Statute, Article 59 requires that after serving the warrant of arrest, the custodial state, in this case the Philippines, should bring the person arrested to a local court, which will then determine whether or not he or she is the person named in the warrant of arrest, whether or not the person arrested was informed of the nature of the charges against him or her, and whether or not his fundamental rights were respected. These are the three issues that a local court must determine before the arrest can culminate in a surrender to the court. That is, however, according to other experts, that is no longer applicable because we are no longer parties to the Treaty of Rome. So the Article 59 procedure is no longer a requirement, which is probably why in the March 17th hearing in the ICC by the pretrial chamber, I observed that the pretrial chamber did exactly what a local court should have done under Article 59. Which is what? Which to is identify to make sure that the person arrested is the one named in the warrant, and that the person arrested was informed of charges against him. In other words, there's due Well, due process. Parang ang lumabas dito, mga kabayan, no? Parang lumabas dito sa nangyari na to na yung kumbaga parang arraignment kung sa atin, mga kabayan. Parang ang lumabas, no, ay si PRD naging local na, no, na doon sa lugar na 'yon, sa Dahig, mga kabayan, kasi nangyari yung kumbaga arraignment or pag-confirm doon sa naakusa, no,
nung Article 59. Dapat yun mga kabayan ay ginawa sa Pilipinas. Yun yung isang problema kasi doon mga kabayan, no? Kung katulad niyan sinasabi nga nito mga kabayan dito sa unang part ng video na to mga kabayan, meron pang jurisdiction ng ICC. So dapat mga kabayan, talagang dumaan muna to sa korte natin. 'Di ba? Hindi dun sa kasi si PRRD ay Pilipino, 'di ba? Siya ay nasa custody ng Pilipinas. Doon hindi naman siya foreigner mga kabayan. Kaya nga talagang napakagulo din mga kabayan, no? Napakagulo din talaga nitong nangyari na to kay PRRD. Pagdating dito sa mga nag-aral ng batas, no? Kasi kita ninyo magkakaiba sila ng explanation. Merong pabor na talagang mali yung ginawa ng ICC or mali yung ginawa ng administrasyon ni Bungit sa pag-aresto kay PRRD. Dito naman pinaliliwanag naman ni Justice Acuna na may jurisdiction pa or mayroong residue pa nga na nung panahon kasi mga kabayan na tayo ay member pa ng ICC, no, ay meron ng nasimulang investigation, no, at yun ay natigil yata mga kabayan dahil nga tayo bumitaw na sa ICC. Kaya nagkaroon ng desisyon yung mga justice doon sa ICC mga kabayan na tayo wala na silang jurisdiction. Ito rin yung talaga mga kabayan na nagpagulo no. Talaga napakagulo din talaga mga kabayan. Pero kung tayong tatanungin, talagang may mali diyan, no, kasi Pilipino si PRRD, dapat kung i-implement ninyo yung warrant of arrest doon sa tao na yon na isang Pilipino under Philippine custody mga kabayan, dapat talaga sundin yung yung kung ano yung Article 59 na yon, no mga kabayan. Since it was a kind of due process under international law, if you follow that provision of 51. But the counter argument against that is the fact that we enacted a statute 9158 and specifically Section 17, which allows us or allows government upon making their own determination that perhaps it is better that the accused in a particular case can be now surrendered to a international organization or to even a country. Yeah, I remember that provision is either extradition or voluntary surrender. So in this case, what happened was surrender. So, but when you surrender, is there a clash there? Or? Yeah, I'm curious. So, first, just to go back with the Rome Statute, if we had withdrawn but an ICC warrant of arrest is being served pursuant to the Rome Statute, then I'm a bit confused with the contention that. Kita nyo mga kabayan, kahit itong abogada na to mga kabayan ay talagang naku-confuse din, no? Kasi yung in-implement nila mga kabayan doon sa Article 59 no, pagbabasa mga kabayan or pag-serve kay PRRD ng kanyang warrant of arrest, talaga dapat mga kabayan na sinunod yon ng ating bansa, no? Dapat dinaan nila yan sa custodial state, no mga kabayan. Talagang napakagulo. The provisions of the Rome Statute will no longer apply in terms of bringing an accused before a competent judicial authority. Yes, that is true. The Rome Statute will only partially apply to the extent that our residual obligation to cooperate is still valid. But the rest of the provisions will no longer be applicable because we are no longer parties to the Rome Statute. So the warrant of arrest, its validity, and our obligation to honor it continues because of 127. But 59 no longer applies. Is that do you agree with that view? No, my view is that you cannot be selective. If you want to apply the Statute of Rome because you are still obliged, then you apply the whole thing. Yeah. Kita ninyo mga kabayan, no? Ito yung magandang pakinggan, no? Wala siyang partisan mga kabayan. Kasi pinapaliwanag niya na kumbaga, hindi papabor sa atin yung pinaliliwanag niya. In the same time, ipapabor din sa atin, mga kabayan. Ganito dapat talaga ang mga magandang pinakinggan natin para mas klaro ba? Mas naiintindihan ba natin? Mas naiintindihan natin na tayo ba talaga pabor ba yung nangyari kay PRRD? Kumbaga, nasa tama ba mga kabayan yung nangyari? Kasi dito sa pinapaliwanag niya na to, talagang may conflict, no, mga kabayan, lalo na doon sa pag-apply ng Article 59, di ba? So to me, there is a violation. But as I said, the ICC doesn't care if there's a violation as long as it is balanced against the need to prosecute. So they will disregard that. In fact, they cured it already
under the rules. They have the rules also. More than 127 sections. Under the rules, they can cure it. Oh, there is a curing. Okay, this is super helpful because I haven't read the rules of the ICC. So they have a rules way of court. to cure. Yung rules na yun, mga kabayan, na ginawa nung ICC, yun yung unang pre-trial, no? Yun yung pagbasa sa kanya nung kaso niya. Yung kumbaga parang arraignment, no? Ang problema kasi mga kabayan, hindi naman si PRRD lokal doon sa ICC na yun, doon sa dahig na yun, Netherlands, mga kabayan. Diba? Yun yung isa ding problema. But anyway, mga kabayan, much better na panoorin nyo yung buong video na to. Ito na may 30 minutes lang, mga kabayan. Puntahan nyo tong channel ng Billionaires TV kasi napakaganda ng argument, no? Kasi mga abogado tong nag-uusap na to. Tayo naman, mga kabayan, talagang hanggang dito lang sa oras na to, mga kabayan. 15 minutes, 16 minutes lang tayo, no? Kasi nga napakahirap, mga kabayan, tayo mag-upload. So, pakinggan nyo to, mga kabayan, tong argument dito kasi mas, kumbaga, mas malilinawan tayo kung meron ba talaga, valid ba yung nangyaring pag-aresto kay PRRD or hindi valid, mga kabayan. Pero sana, mga kabayan, mas magets ninyo, no? Ako kasi naiintindihan ko yung pagpapaliwanag nito na kumbaga non-partisan siya. Ito yung justice, mga kabayan, na si Acuna, no? Non-partisan yung mga sinasabi niya dito. Pero mas maganda bilang din naman na justice to, mga kabayan. Bakit tayo papayag, no? Meron naman tayong sariling judiciary, meron tayong sariling Supreme Court, meron tayong mga korte. 'Di ba? Ang nangyari kasi diyan, mga kabayan, talaga parang napolitika, no? Napolitika talaga, mga kabayan, ng pag-aresto kay PRRD. Kahit na sinasabi ni Nabongit or sinasabi nitong administrasyon na to, mga kabayan, na tayo ang ICC wala ng jurisdiction, ganyan na pa rin ang ginawa nila, no? Hinayaan nila na si PRRD ay kunin ng ICC. Parang kumbaga wala silang malasakit, mga kabayan. Ganun talaga ang nangyari. Talagang nagkaroon ng ahasan, mga kabayan. Yung administrasyon na yan. Kita niyo, 'di ba? Ngayon ang nangyayari sa bansa natin, napakagulo, 'di ba? Sari-sari na yung mga sinasabi diyan ng mga officials natin, katulad na lang, mga kabayan, ni Browner, na unang sinabi niya na alisin na yung kumbaga dinismantle na yung BPSPG, no, ni Vice President. Pero dito naman sa interview niya, doon sa statement ng kanilang page, niya sabing na hindi naman daw totoo 'yon, 'di ba? Napakagulo, mga kabayan. Talagang yung nangyayari sa government natin, sinabi ngayon, bukas iba na ang pagpapaliwanag. So ayun lang, mga kabayan, sa susunod na video natin, ingat kayo palagi at huwag nyo kakalimutan ang ating mga line na PDP, no, mga kabayan. 10 yan. Isama natin si Dr. Mata, mga kabayan. Lagi nakakalimutan natin na ilagay dito yung picture ni Dr. Mata. Di pa tayo nakakapag-edit, mga kabayan. So, ayun. Ingat kayo palagi, mga kabayan. Adjust muna.